Karamihan sa atin ay itinuturing ang mga riles bilang simbolo ng transportasyon. Pero para sa iba, ito ay isang death trap, isang bakal na daanan, kung saan ang distansya sa pagitan ng kaligtasan at trahedya ay sinusukat na lamang sa iilang pulgada. Walang harang, walang babala at walang puwang para sa pagkakamali. Kaya sa video na ito, ay tatahakin natin ang mga linya na hindi dapat dinadaanan ng tao, ngunit araw-araw na sinusubok ng kamatayan. Panoorin natin kung paano nagiging normal ang tila imposible. Kaya huwag kang aalis, dahil ang huling riles ang pinaka nakamamatay sa lahat. Trans-Siberian Railway. Ang Trans-Siberian Railway ay ang pinakamahabang riles sa mundo, na may habang humigit kumulang 9,289 na kilometro, mula sa Moscow hanggang sa Vladivostok, at dumaraan sa 8 time zones, kagaya sa kagubatan, bundok, at malalayong Siberian na lugar. Itinayo ito noong huling bahagi ng 1800s, hanggang early 1900s, upang pagdugtungin ang malawak na teritoryo ng Russia, at mapabilis ang kalakalan, militar na paggalaw, at transportasyon. Isa itong mahalagang ruta hanggang sa ngayon, para sa cargo at mga pasahero, lalo na sa pagitan ng Europa at Asia. Pero ganun pa man, delikado ito dahil sa ilang dahilan. Una ay sobrang lawak ng mga liblib na lugar, kung saan maaaring walang signal, tulong o mabilis na rescue, kapag may emergency. Pangalawa ay ang matinding klima, lalo na sa Siberia, kung saan umaabot sa -40°C ang lamig, na maaaring magdulot ng hypothermia, o mechanical failure ng tren. Pangatlo ay may mga isolated na insidente ng krimen at panganib sa mga hindi kilalang istasyon. At pang-apat ay ang tagal ng biyahe na nagdadagdag ng physical at mental strain sa mga pasahero. Rhaetian Railway. Ang Rhaetian Railway sa bansang Switzerland, partikular ang Albula at Bernina Lines, ay isang UNESCO World Heritage Railway na kilala sa napakagandang tanawin ng Swiss Alps na dumaraan sa matatarik na bundok, malalalim na lambak, spiral tunnels at iconic na viaducts, katulad ng Landwasser Viaduct. Itinayo ito noong early 1900s, upang pagdugtungin ang mga liblib na rehiyon ng Graubünden, at mapadali ang transportasyon ng tao, at produkto sa kabundukan. Bagamat isa ito sa pinakaligtas, at pinaka-engineered na riles sa mundo, pero delikado pa rin ito, dahil sa matinding alpine environment, kung saan may avalanche risk sa taglamig, landslide at rockfall sa ilang bahagi ng bundok, bigla ang pagbabago ng panahon, na maaaring makaapekto sa visibility at traction, at matatarik na gradient, na nangangailangan ng espesyal na braking system sa tren. Ang kombinasyon ng taas, yelo, at geologically active na bundok ang dahilan, kung bakit kahit highly maintained ito, ay may inherent na natural hazards pa rin, sa mga operasyon. Kuranda-Sinak Railway. Ang Kuranda-Sinak Railway sa bansang Australia, ay isang makasaysayang tren sa Queensland, na dumadaan mula Cairns hanggang Kuranda, at tumatawid sa luntiang rainforest, ng Wet Tropics World Heritage Area. Itinayo ito noong huling bahagi ng 1800s, bilang inhinyerong proyekto, para maabot ang liblib na kabundukan ng Barren Gorge, at kilala ito sa mga tunnel na inukit sa bato, matatarik na bangin, at tanawing waterfalls, katulad ng Barren Falls. Bagamat ito ay popular na tourist railway ngayon, subalit may inherent na panganib, dahil sa ruta nitong dumaraan sa matatarik at unstable na terrain, kung saan maaaring magkaroon ng rockfalls, soil erosion at landslides, lalo na sa panahon ng malakas na ulan o bagyo, na karaniwan, sa tropical climate ng lugar. Dagdag pa dyan ang makitid na bangin, at matataas na drop-off sa gilid ng riles, ay nagiging sensitibo ang operasyon kapag may extreme weather, kaya mahigpit ang maintenance at monitoring, para maiwasan ang aksidente. Ferrocarril Central Andino. Ang Ferrocarril Central Andino sa bansang Peru, ay isa sa pinakamataas na operational railway sa mundo, na nag-uugnay sa Callao o 5 hanggang Huancayo, dumaraan sa Andes Mountains, at umaabot sa mahigit 4,700 metro, above sea level. Itinayo ito noong late 1800s, hanggang early 1900s, bilang mahalagang linya para sa pagmimina, at transportasyon ng mineral mula sa kabundukan, papuntang baybayin. Kilala ito sa extreme engineering feats, katulad ng napakaraming tunnels, zigzag switchbacks, at matatarik na riles, na dumadaan sa bangin at kanyan. Subalit delikado ito dahil sa sobrang taas, na maaaring magdulot ng altitude sickness sa tao,
matinding lamig at biglaang pagbabago ng panahon, at geologically unstable na Andes region, kung saan madalas ang landslides, rockfalls, at pagyanig ng lupa. Bukod pa dyan, ang matatarik na gradient at makitid na daanan, ay nagpapahirap sa braking at control ng tren, kaya kahit modern na ang operasyon, pero nananatili itong isa sa pinaka-challenging, at risk-prone na riles sa mundo. Matheran Hill Railway. Ang Matheran Hill Railway sa bansang India, ay isang makitid na gauge na heritage railway sa estado ng Maharashtra, na nag-uugnay sa Neril hanggang Matheran Hill Station, isang popular na ecotourism destination, na walang sasakyang demotor. Itinayo ito noong early 1900s, noong panahon ng British Raj, upang mapadali ang access sa hill station, at kilala ito sa mabagal na biyahe, sharp curves, at zigzag sections, na umaakyat sa Sahyadri Hills. Bagamat tourist attraction na ito ngayon, at idineklara ring heritage site, pero delikado ito dahil sa matatarik na bundok, at monsoon-heavy climate ng India, lalo na sa tag-ulan, madalas ang landslides, soil erosion at pagbaha sa riles, na maaaring magdulot ng pagkaantala, o derailment risk. Dagdag pa dyan, ang makikitid na track at matutulis na kurbada sa bangin, ay nagiging sensitibo sa operasyon, kaya mabagal ang takbo at mahigpit ang safety protocols, upang maiwasan ang aksidente. Bago tayo magpatuloy sa pang-5 riles, kung sa tingin mo ay mahalaga ang mga ganitong uri ng impormasyon, ay pindutin mo ang like button. Isang simpleng click lang yan para sa'yo, pero malaking tulong ito para maipakita pa natin sa iba, ang mga ganitong katotohanan. Mag-subscribe ka na rin, at i-on ang notification bell, para hindi mo makaligtaan, ang mga susunod nating pagtalakay, sa mga sikreto ng mundo. White Pass and Yukon Route. Ang White Pass and Yukon Route, ay isang makasaysayang narrow gauge railway, na nag-uugnay sa Skagway, Alaska, USA, hanggang Yukon Territory of Canada, na itinayo noong Klondike Gold Rush, upang magsilbing transportasyon ng mga miner, at kargamento papasok, sa interior ng Hilaga. Dumaraan ito sa matatarik na bundok ng Coast Mountains, malalalim na bangin, tulay at spiral tracks, na umaakyat sa makitid na daanan, sa mga kabundukan. Subalit delikado ito, dahil sa extreme Arctic at subarctic conditions, kung saan napakabangis ng panahon na may snowstorms, yelo at biglaang blizzard, na maaaring magdulot ng low visibility, at madulas na riles. Bukod pa dyan, ang ruta ay dumadaan sa steep cliffs, at unstable mountain terrain, na prone sa rockfalls at avalanches, kaya kahit modern na ang maintenance, at ginagamit na ngayon bilang tourist railway, pero nananatili itong high risk, dahil sa kombinasyon ng matinding klima, at heograpiyang mapanganib. Georgetown Loop Railroad. Ang Georgetown Loop Railroad sa Colorado, USA, ay isang makasaysayang narrow gauge heritage railway, na matatagpuan sa Rocky Mountains ng Colorado, na nag-uugnay sa mga bayan ng Georgetown, at Silver Plume. Itinayo ito noong huling bahagi ng 1800s, para suportahan ang pagmimina ng pilak, at kilala ito sa engineering feat nito, katulad ng makitid na loop bridge, na nagpapataas ng tren sa matatarik na kabundukan, gamit ang spiral at trestle bridges. Sa ngayon ay isa na itong tourist attraction, na nagpapakita ng lumang industrial railway technology, at mga scenic mountain view. Subalit ganun pa man, delikado ito dahil sa alpine environment, na may matatarik na bangin, unstable na lupa, at risk ng rockfalls, lalo na sa panahon ng tagulan, o snowmelt. Bukod pa dyan, ang makitid at paikot-ikot na riles, ay nagiging sensitive sa operational errors, at ang biglaang pagbabago ng panahon sa Rocky Mountains, ay maaaring magdulot ng slippery tracks at low visibility, kaya kahit tourist train na ito ngayon, pero kailangan pa rin ng mahigpit, na safety control. Qinghai-Tibet Railway. Ang Qinghai-Tibet Railway ay ang highest railway in the world, na nag-uugnay sa Xining hanggang Lhasa, na may pinakamataas na bahagi, na umaabot sa humigit kumulang 5,072 metro above sea level, sa Tanggula Pass. Binuksan ito noong 2006, at itinayo bilang malaking proyekto ng China, upang mapabilis ang transportasyon ng tao, produkto at suporta sa Tibet, sa kabila ng napakahirap na terrain, ng Tibetan Plateau. Isa sa mga natatanging feature nito, ay ang paggamit ng special pressurized train cars, para protektahan ang mga pasahero, laban sa low oxygen at permafrost engineering, na nagpapatatag sa riles, sa frozen ground. Pero ganun pa man, ito ay delikado dahil sa extreme altitude, na maaaring magdulot ng severe altitude sickness, oxygen deficiency, at fatigue sa mga tao.
Bukod pa dyan, ang permafrost sa ilalim ng riles ay sensitive sa temperature change, at maaaring mag-crack o lumubog kapag natutunaw, na nagiging sanhi ng structural instability. Dagdag pa ang malupit na panahon sa Tibetan Plateau, kung saan may malakas na hangin, snowstorms, at biglaang pagbabago ng klima, na maaaring makaapekto sa operasyon at kaligtasan ng tren. Tren A Las Nubes. Ang Tren A Las Nubes ay isang high-altitude tourist railway sa Salta Province, Argentina, na umaabot sa Andes Mountains, at tumatawid sa isa sa pinakamataas na riles sa mundo, na umaabot sa humigit kumulang 4,200 metro above sea level, sa Polvorilla Viaduct. Itinayo ito noong early 1900s, bilang bahagi ng Salto-Antofagasta Railway, upang ikonekta ang Argentina at Chile para sa kalakalan, lalo na sa pagmimina. Kilala ito sa dramatic engineering features, katulad ng zigzag tracks, tunnels at mataas na viaducts, na nagbibigay ng karanasan sa trains above the clouds. Subalit delikado ito dahil sa sobrang taas, na maaaring magdulot ng altitude sickness, oxygen scarcity, at fatigue sa mga pasahero. Bukod pa dyan, ang Andes region ay geologically active, kaya may risk ng landslides, rockfalls at erosion, na maaaring makaapekto sa riles. Ang biglaang pagbabago ng panahon, mula maaraw hanggang snow o malakas na hangin, ay isa ring panganib, na nakakaapekto sa visibility at stability, sa operasyon ng tren. Death Railway. Ang Death Railway ay isang makasaysayang riles, na itinayo noong World War II ng Imperial Japanese Army, upang magbigay ng supply route papuntang Burma, na nag-uugnay sa Thailand at Myanmar, sa pamamagitan ng mahigit 415 kilometro na kabundukan, ilog at gubat. Tinawag itong Death Railway, dahil sa tinatayang libo-libong Allied prisoners of war, at forced laborers na namatay sa matinding hirap, sakit, gutom at brutal na kondisyon, habang itinatayo ito, lalo na sa kilala na Bridge over the River Kwai. Pero ganun pa man, ito ay delikado noon at may historical risk, dahil sa matinding terrain ng Tenasserim Hills, kung saan may matatarik na bangin, mabibigat na ulan, at malarial jungle, na nagdulot ng landslides, pagbagsak ng bahagi ng riles, at napakahirap na engineering conditions. Sa ngayon ay may mga bahagi nito, ang ginagamit pa rin bilang tourist at local railway, ngunit nananatili ang panganib mula sa unstable na bundok, flash floods sa tag-ulan, at makikitid na riles, na dumaraan sa bangin at ilog, kaya kahit historical attraction na ito, ang ruta ay kilala pa rin sa mabigat, at mapanganib nitong pinagmulan, at heograpiya. Hindi lahat ng riles ay patungo sa isang destinasyon, dahil ang iba ay sadyang naghihintay lang ng susunod na biktima. Ang katapangan ay madalas na bunga lamang sa kawalan ng pagpipilian. Kung nakaramdam ka ng kaba habang nanonood, i-click mo ang like button, at i-type ang salitang alerto sa comment section. Siguraduhin mong nakasubscribe ka, para sa mas marami pang kwento ng panganib at mga katotohanan. See you on our next videos.